Good morning mga boss. This is Kim of KMJL Surplus Trading. And today, andito tayo sa bahay nila Sir Jojo Villarante. Siya yung may-ari ng DA64W natin na off-road setup. Ayan. So nangyari mga boss, after natin bumiyahe from Davao City papunta dito sa Luzon, sa may Caloocan, since 3 unit yung dala natin, inuna natin diniliver itong unit ni Sir Jojo na DA64W off-road setup. And then after, dumiretso kami ng Valenzuela. So diniliver din namin doon yung unit na DA64B, yung ice blue. And then dumiretso kami ng Vigan. So after ng Vigan, gumala kami saglit, dumiretso kami ng Ilocos sa Pasukin, sa Sanchez Mira, and then bumalik kami dito sa Maynila via Isabela, Tuguegarao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija. So nakarating kami ulit dito ng alauna ng madaling araw. So natulog kami sa may gilid lang ng daanan, sa may 7-Eleven, kasi kailangan nating balikan yung ating DA64W kasi may konting problema and sumasayad yung kanyang bumper sa likod. So ayun, binalikan natin bago tayo bumalik ng Davao. So ayun. So dito tayo sa malapit sa bahay nila, and kakatapos lang natin mag road test ng unit nila. So yun, tapusin nyo po yung video para malaman po ninyo yung kabuuang details and price ng unit ng DA64W automatic 4x4 non-turbo. Yan, so andito tayo ngayon malapit sa bahay nila Sir Jojo, and humanap na lang tayo ng area na pwede mapagawan ng video, since hindi pa naman to nagawan ng video sa Davao, kasi nga minamaximize natin yung araw para ma-deliver agad and hindi tayo maabutan ng line of 20 sa mga port tulad ng Port of Matnog and Liloan Port. Ayan. So yung unit is DA64W automatic 4x4 non-turbo. Syempre non-turbo yung sinadjust natin since malayo sila sir, para iwas na din aberya sa turbo kung sakali, kasi wala namang gumagawa masyado dito ng mga DA. Ayan. So yung setup niya mga boss, unang-una is nilift up since off-road type yung gusto ni sir. Ayan. So ginawa natin na lift up is hindi po yung mga rubber lang na pinapatong sa mga shock mounting. So pinapabricate talaga natin yan, alsa kaha, inuulit yung pag-convert ng steering, kasi nga to kailangan ng mataas na coupling ng kanyang steering, or yung sa coupling ng secondary gearbox. Ayan. So alsa kaha yung lift up natin, may pinabricate din tayo dito sa spring nya. Ayan, kung makikita nya to, yan, bakal yan, hindi po yan rubber. Pinabricate yan lahat, mula sa bracket, lahat po fabricated. So kasama po yan sa package. Ayan. And then nagpa-add din po si sir ng steel bumper, harap, likod and gilid. Ayan. So meron tayong steel bumper. Ayan, pagpasensyahan na lang yung unit mga boss, kasi nga ginamit na to galing, so wala nang time mag car wash. Then meron siyang fender flare. Ayan. Tapos meron siyang roof carrier. Yan. So kasama na din po yan sa registration with detachable carrier. Pwedeng meron, pwedeng wala. Ayan. And then para magkumpleto naman yung ating off-road setup, lagyan natin ng fog lamp. Ayan. Since JP type naman yung unit natin, kasi non-turbo, wala po siyang automatic sliding door and wala po siyang fog lamp. Ayan. So instead na dito yung fog lamp, dito natin nilagay. Ayan. So all power window, power steering, aircon, power mirror, auto fold. Ayan. Yan yung pinili nila sir na upholstery, design and color na gusto nila. And then
Pakita ko lang yung sa likod. Ayan, meron siyang ceiling. Ayan. So binagay natin yung ceiling dito sa upholstery, captain seat kasi nga wagon. And then meron pa din po tong back seat, hindi lang nalagay kasi nga galing kami nag-trouble ng unit na to kasi binalikan natin kasi sumasayad yung likod. So na okay na. Ayan. So pag sinabi nating wagon mga boss, automatically yung taillight niya is dito pag DA64W. And then meron siyang spoiler. Ayan. So supposedly wala po siyang spoiler kasi nga JP type. So nilagyan natin ng spoiler, original na spoiler ni wagon galing sa mga PZ type units. So captain seat po siya, meron po siyang armrest, meron siyang headrest, power window. Ayan, so pang wagon talaga yung kanyang door pad kasi pag mga semi wagon wala po siyang cloth, plastic lang po siya. All power window, harap likod, power mirror, auto fold. Ayan. Ito yung switch ng 4x4. And then meron po siyang dashcam. Ayan, meron siyang dashcam. Meron siyang touchscreen stereo with backing camera. And meron po siyang pinaka-importante yung water temperature gauge. So dito naman mga boss, yung standard kasi ng water temperature gauge natin is nasa 90 to 100. Eto mga boss, kahit long drive, nasa 60 lang yung kanyang water temperature. So kung itatanong nyo kung bakit mababa yung temperature niya, kasi naka-lift up na po siya. Sa kaha, naiwan yung makina, yung kaha yung tumaas. So mas spacious po yung engine niya and malamig. Kasi nga maluwag na yung ano niya, ipapakita ko maluwag na yung makina niya. So free siya sa hangin mga boss. Ayan. Ayan, mapapansin nyo, napakalayo ng makina. Kasi madalas yung makina taga dito Yan. Pero ito, kasi nilift up natin ng 4 inches. Ayan. So free na free po yung hangin na dumadaloy sa makina. Kaya po mababa po yung kanyang water temperature. Ayan. And then meron siyang matting. Wait lang mga boss, ilalak ko lang. So set of matting, harap, gitna, and likod. Ayan. Kasama sa likod. And then nagpa-add din po siya ng extra electric fan. So yung mga ganito, ayan, ito, and yan. Kay Sir Jojo na po yan, dinagdag niya, hindi na po yan kasama sa package. So meron siyang original na rain visor, Suzuki Japan rain visor. And then yung rim na pinili ni Sir is 13. Ito yung setup. Ito yung brand new lug nuts. And then yung tires niya is mud terrain since off-road setup siya. So yung size ng tires niya is 165 by 80 R13 mud terrain. Yan, so DA64. Pag DA64, dalawang klase yung headlight niya. Either itong pang samurai or yung tinatawag nating 3 layers headlight. So may 3 layers po siya. Pero itong headlight niya, since JP type naman, ganito yung headlight niya. So kumbaga para siyang middle class, ganun. And then meron siyang wrap around 3M tint. Always po yan nire-request ko or sinasuggest ko na mag magic tint yung harap. And then yung likod is medium black. Kasi nga view siya ng side mirror. Super black, medium black. Ayan. So medium black, view po siya ng rear view side mirror. Ayan. So napakaangas ng unit. Para siyang para siyang yung tinitrail na talaga. Ayan. So wala na po siyang sumasayad. Nung kahapon lang tumawag si boss kasi daw yung dito niya sumasayad sa gulong pag nakakadaan ng humps. Nung chinek namin,
lumuwag pala yung adjust ng arm, kaya umurong dito yung gulong. So good thing andito pa tayo sa Luzon, binalikan talaga natin para naman maging satisfied sila sir sa unit nila. So kung may mga ganitong pangyayari mga boss, wag po kayong ma-discourage. Normal po yan kasi nga po hindi brand new yung unit natin, galing siya ng Japan, chinap-chap, ginawa ulit. So hindi naman po kami perpekto, pero po yun nga, pag may problema, hanggat andito kami, hanggat kaya namin, gagawin namin, walang bayad, kasama na po yan. So syempre, bago tayo bumiyahe ng Davao, bago siya makarating dito sa Caloocan, Luzon, sobrang daming ginawa natin sa unit na to. From heavy PMS, check lahat-lahat, matinding road test, and then sa awa ng Diyos, nakarating naman siya ng Luzon na walang problema. Yun nga lang, yung palabas kami ng Davao, nagtaka kami kasi nga parang naglo-low power siya. So sabi ko, wala na kasi tayong time kasi paalis na. Sabi ko magdala na lang tayo ng isang transmission, baka transmission yung problema. Sabi ko baka doon na lang tayo sa Luzon magpalit ng transmission, kasi minsan kasi boss may mga instances na yung transmission is makunat lang. So after ng long drive, okay naman. So ayun, nagdala tayo ng transmission, binaon natin. Nung inobserve natin na mga nakatakbo tayo ng mga 50 kilometers sa Mindanao, wala kasing nagbago. Kaya sabi ko, kailangan talaga natin magpalit ng transmission, kasi nga matatagalan tayong bumiyahe papunta ng port ng Surigao. So habang tinatry namin tanggalin yung transmission, nung hindi pa natanggal yung transmission mga boss, biglang may naisip kami. Kasi nga yung unit natin is lift up. So matagal naming na-remember na baka isa sa reason kaya siya naglo-low power is yung ating air cleaner. So chinek natin, yun pala yung air cleaner niya, nakasarado yung labasan ng hangin, kasi nga yung throttle body niya malayo na dito sa air cleaner. So ayan, may ginawa tayong extension ng ating air cleaner. So ayun, nagawan naman ng paraan. Nakalimutan lang i-check yung cost ng air cleaner. Yun pala yung cost bakit naglo-low power. And after fixing the air cleaner, ayun, wala nang naging problema. Kaya nga lang dapat ready talaga tayo, lalo't malayo yung biyahe. Kaya nagdala na tayo ng extra transmission. Pero hindi naman siya umabot sa puntong natanggal talaga yung transmission and pinalitan. Patanggal na kami. Nagre-ready na. May mga konting bolt nang natanggal sa transmission bago namin naalala na yung air cleaner pala. Ayan. So from Davao hanggang Luzon, tuloy-tuloy na yun after ng paggawa ng hose ng air cleaner. So wala na naging problema kahit sa daan ng Visayas, dire-diretso kahit malubak, kasi nga advantage kasi lift up siya. So tinatry talaga namin na huwag idahan-dahan sa mga lubak para malaman natin kung may magiging problema pagdating dito. So may baon naman tayong mga under chassis parts like ball joint, stabilizer link, yung mga rubbers. Ayun, kompleto tayo, dinala natin lahat. And then extra parts ng engine, tensioner bearing, coil pack, mga sensors, and at saka nagdala kami ng mga extra throttle body. So hindi natin nagamit bukod dun sa ATF, kasi nag-change ATF tayo dito bago nirelease yung unit, kasi malayo yung biyahe. Pati oil, nag-change oil tayo. So ayun. So presyo mga boss, yung kabuang setup ng ganitong unit is umabot po ng 310. Lahat-lahat na po yan, kasama na heavy PMS. Hindi pa kasama yung delivery fee dito sa Luzon. So yung delivery fee natin mga boss, magdedepende po sa layo or magdedepende sa area kung saan kayo banda dito sa Luzon. So pag-usapan na lang natin kung saan nyo ipapadeliver kung halimbawa magpapagawa kayo ng unit. Ayan.
So message lang po kayo sa page natin na KMJL Surplus Trading. So ulitin ko lang po mga boss, yung unit natin is DA64W automatic 4x4 non-turbo. Ulitin ko po, non-turbo po yung unit natin, hindi po siya turbo unit. So sa mga Luzon area, sinasuggest ko talaga na mag non-turbo kayo. Huwag kayong mag-turbo kasi wala namang gumagawa masyado dito ng turbo. And ayun, based on our experience, hindi talaga natin malalaman kung kailan bibigay yung turbo. Pwera na lang sa DA17W ng mga turbo kasi so far wala pa kaming nakitang DA17W na nasiraan ng turbo. Pero yung 64 kasi, ayun na kasi talaga yung turbo nila eh. So halimbawa nasiraan ng turbo, yung ginagawa namin, hindi namin nire-repair yung turbo, kundi palit agad ng surplus turbo. Hindi po kami gumagamit ng brand new, surplus turbo po yung ginagamit natin pag magpapalit ng turbo. Ayun. And so pabalik tayo sa bahay nila Sir Jojo. So kung mapapansin nyo mga boss, yung subdivision nila is medyo malubak and madaming mga malalaking humps. Gaya nito. Yun. So kaya pala gusto ni Sir na mag-lift up kasi nga yung area talaga nila dito, and kaya gusto niyang mag 4x4 kasi nga halos lahat ng daanan nila is paahon. Ayan. Lalo na tong mga humps, sobrang laki, and magkakadikit lang yung mga humps dito. Sa unahan may humps na naman. Kaya gusto niya ng ganitong setup. So sa mga gustong magtanong, mag-inquire, magpa-quotate ng unit, message lang po kayo sa Facebook page namin na KMJL Surplus Trading. And please like, subscribe, and click the notification bell dito sa ating YouTube channel para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video. And maraming salamat po sa lahat po ng nagsusuporta and nagtitiwala sa KMJL Surplus Trading.